Magandang araw sa ating lahat mga kabarangay. Muli na naman tayong rumunda at nagkaroon nga po ulit ng hearing ang Senado kaugnay dito sa pananakit o pang-aabuso ng kasambahay na si Aling LV Vergara laban sa mga akusado na mag-asawang Pablo at Franz Ruiz ng Mamburao Occidental, Mindoro. So sa hearing na to mga kabarangay, mayroon pong 4 na bagong testigo na nagpapatunay ng pang-aabuso umano ng mag-asawa kay Aling LV Vergara. Maging dito po sa mga bagong testigo ay nakaranas din po sila ng pang-aabuso di umano ng mag-asawang Franz Ruiz at Pablo. Ang isa nga dito sa mga bagong testigo ay tinaga pa daw siya di umano ng itak sa kanyang kamay. Mabuti na lang daw ay pabaliktad o yung walang talim na parte ng itak ang itinaga nito sa kanya. Panoorin po natin muli ang mga pagsasalaysay ng mga bagong testigo dito sa muling hearing in aid of legislation sa Senado na pinangungunahan ni Senator Francis Tolentino. Panoorin po natin mga kabarangay ang highlights ng hearing. Miss Melinda Magno, at narito rin po yung tinatawag na alias Pau Pau. At narito rin po ang si Mr. Richard Pitt, si Manang LV Vergara. Nakilala ko po yan noong 2017. 2000, sa paanong paraan? Ako po ay namasukan ng May 2, 2017 po. Kayo po ay namasukan ng May 2 po. May 2, 2017. Natatandaan niyo pa? Saan po? Bilang ano po? Saan po kayo namasukan? Kay Franz po. Kanino po? Franz po. Kung ipatuturo ko po dito sa mga naririto sa bulwagang ito, kung sino yung iyong naging amo noong Mayo 2, 2017, kaya mong gawin? Opo. Kaya mong tumayo o yung babae na page natin, pwedeng samahan niya. Babae na lang para pwede kang tumayo at lapitan nyo at siguro mga 3 o 2 metro lamang ang pagitan. Ituro nyo kung sino yung pinagtrabahuhan nyo. Pakilakas po. Nakaputi. Yung sino pa ho? Siya lang. Sino ho yung asawa? Alin po ang asawa? Ituro niyo ho. Let the records reflect that witness Melinda Ecrarinal Magno is pointing to spouses Ruiz seated in this hall. Pwede na ako kayo maupo. Madam Franz, kilala mo to si Melinda? Paki-on po yung microphone. Sorry po, Your Honor and Mr. Chair. Opo. Manang Melinda Magno, kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LV Vergara. Sino po nauna? Siya o kayo? May 2 po ako eh. Ano po? May 2. May ito. Siya po? Hindi ko na po natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay Nung pumasok kayo, nandun na ba si LV o nauna ka? hindi ko nga po natandaan kung basta 2017 po ako nandoon. Bago mga 1 linggo po bago ko pa siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan. Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna. Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po. Saan lugar ito? Mamburao. Mamburo po sa barangay si Sais po. Kayo po ay tiga saan? Taga Mamburo po, barangay Nueve. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburao. Opo. So kayo ay na-recruit ng mag-asawang Ruiz. Sa paano ang paraan? Kayo ay nag-apply o naghahanap sila ng makakasama sa tindahan o paano? May nag-recruit ba sa inyo? Meron po nag-recruit sa akin na taga Kabakaw po. Sino po yun? Sinamahan po ako noon. Sino po yung nag-recruit sa inyo? Hindi ko po kilala kung hindi ko na po tanda yun. Matagal na po eh. 2017. So, Opo. tiga Mamburao din po yon. Taga Abra po. Ano?
Taga-Abra po yung nag-record sa akin. Baka malito ho yung iba nakikinig. Meron pong Abra na lalawigan sa norte, pero ang alam ko sa Mindoro, meron tinatawag na Abra de Ilog. Abra de Ilog po. Abra de Ilog. Liwanagin natin. So, itong Abra de Ilog ay isang bayan. Opo. Oh, hindi ito yung Abra natin doon sa norte, Hindi po. malapit sa Baguio. So, Abra de Ilog, ni-recruit kayo at kayo ay namasukan. Gano'ng katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. November? December po. December. So, December. halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz? Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok. Opo. Malakas. Opo. Baliktad, likod. Binaliktad Sabi po, yung likod po. niya. Saan hong parte? Pwede nyo Ginayong ko po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ng Pwede ko kamay. kayong tumayo para maipakita nyo yung mustra sa amin sa kumiting ito. Hawak nyo yung basura. Tinakot ko po yung basura na pinapatay. Pakitaas nga yung mic. Dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit to kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kanteo? O yung talagang hindi naman po gaano sinobrahan ng lakas. pero kung hindi baliktad yung talim, Ay baka po naputol ang kamay ko. dalawang kamay, isang kamay. Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So sa lakas, nabitawan niya ba yung basura o Ay di, binitawan ko pong gayan at siyempre hinaplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. so talagang gustong saktan ka na hindi na umulit? Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit. Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya ay nakakasakit ka na eh, para kang hindi tao eh. Ano Sabi sagot ko mo gayon. sa inyo? Hindi na po na siya umimik tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho, nangyari yung pagtataga? December po iyon. December. December 14, tinaga niya yung kamay ko. December 15 po umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw uli? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na Opo. dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa iyo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano ko minumura? Paano napasok araw-araw? Kayo ba ho'y live-in o stay out? Stay Ano out. ba ho? Na kayo ba Stay out po. nauwi kayo sa bahay nyo? Tapos Opo. araw-araw kayo napasok? Hindi kayo doon nakatira? Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB. Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura. Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal na tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Ano na, If I may. Senator Estrada? Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? At sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Hmm. Sabi po Paano sa ko akin, minumura? adi dinuduro-duro po ako dun sa pinagtatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako doon. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto naman sweldo mo. Ang- Magkano usapan niyo sa sweldo? 4-5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng pang ano sa bahay. Hindi, kompleto naman ang sweldo ninyo. Binabayad niya. Hindi ko na po nakuha yun dahil pag alis ko po ng buwan ng December, hindi na ko po nakipagkwentahan sa kanya. Hindi, nung umpisa niyo lang, nung nag-umpisa kayo magtrabaho ng May 2, 2017, hanggat December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, ay bali-bali lang po hanggang umalis ako eh.
Magkano ang binabali ninyo? Ay di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, tsaka mga ulam. Walang pera. Wala po. Walang binibigay sa inyong pera. Wala po. Okay. Commissioner Santos Estrada. So ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo, dahil mabagal ka. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa All around po tindahan? ang nangyayari sa akin. Kung minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ng bahay. Pero ang usapan niyo sa tindahan. Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak niyo, Jeruel. Opo, kasama ko po, kami po mag-ina. Magsabay kayong namasukan. Opo. Nandito ho siya ngayon. Nandito po, ayun po. Si Jeruel ba? Ilang taon na si Jeruel? Ilang taon na ho, anak niyo? 23 po ngayon. Nasa ustong gulang na. So, sabay niyo ho siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo namasukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po at baka po kung ano mangyari sa kanya. Sinama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uwi din araw-araw? Stay in po. Naiiwan siya. Stay in Opo. siya. Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit ho ganon? Hindi nyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi po ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganon kalayo ba ho ang bahay nyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle. Nakamotor po kami. Nakamita na kayo motor. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa po ako. Hinahatid kayo. Opo. So si Jeruel ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong ikaw itinaga, hindi mo to sinabi kay Jeruel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Pero ano yun? Pwede natin pasumpay siya. May marka yun. Kung uwi ka, nanay. Ikaw nanay, at sasabihin mo sa anak, yung anak magagalit yun, natural. Hindi mo Siyempre, sinabi. magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Hindi mo na rin sinabi. Hindi Basta na yung po. kinabukasan, December 14, uwi mo na, ano oras ka umuwi? Sa bahay, Ang takatapos pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15. Hindi na po. Paano to si Jeruel na iwan doon? Ay, di yung pag-alis ko po, diretso yung umuwi na siya sa amin. Yung December 14. Opo. Alsa baluta na, dala ng mga damit. Opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo. Ini-imagine ko, na yung asawa mo nagda-drive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, ganon. Dala pa siguro yung gamit. 3 po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita maya, Jerwin. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba't tayo nag-alisan na? Hindi kayo namalayan na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila nung oras na yan eh. Hindi, si Jerwel, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay sabi ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, Tana, umalis na. Umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, So, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis. Opo, palihim na lang po kami dalawang mag-ina. Ayan. Yung sinasabi nyo na dito sa inyong sinumpang sa Laysay, na nakita nyo kung paano maltratuhin si Manang LB. Natural, nakita rin niya na anak nyo. Ay hindi na po niya nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi nyo rito sa sinumpang sa Laysay na nakikita nyo kinukurot, dinuduro-duro, minumura din si LB. Nakita rin niya ng anak nyo. Tatanungin ko siya mamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi na natin alam kung pag-uwi nyo ng alas 7, kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba bang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano ang mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay nino nagmula? Sino po? Kayo po, Ako po, Ma'am Manang Pan? Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpaang salaysay nyo, sabi nyo, nakita nyo na sinasaktan si Manang LB. Pwede bang ilarawan nyo rito sa kumiting ito? Hindi ko po paano? siya nakikitang sinasaktan. Yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. Ikaw ang sinasaktan. Opo.
Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya. Mataba po siya noon. Na Mataba? araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya napapabaya sa sarili niya. Nung una mo nakita? Opo. Kakaiba sa yung katabi, itsura ng katabi mo ngayon. Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh. So, nung umalis ka noong Disyembre 2017, ang itsura ni Manang LB, pareho pa rin nung una mo nakita. Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon, Ay, ibang-iba po ngayon. Para na po siyang senior eh. ngayon mo lang siya nakita uli. Opo. Simula nung 2017, ngayon mo lang siya nakita uli. Opo. Paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook. Opo. Nakita mo sa Facebook na kakaiba na itsura, kaya minarapat mong tumistigo? Opo. Kanino ka lumapit with the information? Kanino ka lumapit, Miss Melinda, para Ako tumistigo po ang dito? nilapitan ng Ma'am Rimilin Montales. Ano po? Kay Ikon po, kay Rimilin Montales. Anyway, Jerwel, nanumpa na ito si Jerwel. Can you please administer the oath? Jerwel, handa ka bang tumistigo rito? Para sabihin yung nalalaman mo? Jerwel, handa ka ba? Opo. Pakitasan ka ng kamay, sumunod sa sekretary. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Opo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Okay, Jerwel, sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Ruiz. Opo. Ano ang trabaho mo? Ako po sa tindahan po. Pwede mo tanggalin yung business mo. Ano ang trabaho mo? Sa tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba apelyido nila? Jerwel, Rebato? Bakit ang ginagamit niya Magnum Aling Melinda? Apelido ko po yun ang dalaga. Hiwalay na ba? Hiwalay ka Hindi na po ba sa- hindi po kami kasal doon sa asawa ko. Hindi pa kayo makasal? Opo. Ano yung M? M sa'yo, Jerwel. Magno rin, Magno. ano? Magno. Okay. Sige, tuloy niyo. Pakipatay yung mic niyo, mikropono niyo, Jerwel. Manang Melinda. Ilang taon ka nagtrabaho Papatayin ko kay po. doon sa mag-asawa? 17 po. Kasabay ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras, nung pumasok ka doon sa trabaho, doon sa mag-asawang Ruiz, ilang taon ka? Ilang taon ka nun? 17 po. 17. So, minor de edad ka nun. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang Gabi. gabi. So, bali, ilang Opo. oras yun? Mula anong oras? Alas 8 na umaga Opo. hanggang Hanggang gabi na po. Hanggang anong magsara oras po. gabi? Hanggang Magsara po. anong oras nagsasara yung tindahan? Hindi ko na po alam eh, kasi matagal na po yun eh. Ha? Matagal na po. So mula May hanggang December, alas 8 ka na umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. O di meron na ng violation niya dahil minor de edad to. At pinagtatrabaho siya ng mahigit na, palagay ko, mahigit na 12 oras ka trabaho. Anong uri na trabaho mo ron? Tiga karga? Tiga buhat? Anong trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda po. Nagtitinda ka? Opo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni, nung mag-asawa o ni Madam Franz? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Opo. Paano ka minumura? Yung mga... At bakit ka minumura? Hindi ko po alam eh. Minumura ka dahil hindi mo alam kung ano rason. Baka may ginawa ka naman Wala po. na hindi maganda, na ayaw nila sa paningin nila. Wala po.
Nagsumbong ka ba sa nanay mo? Hindi po. Minumura ka? Bakit hindi ka nagsumbong? Eh, kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po ano eh, marami po akong ginagawa eh. Kahit nung pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago kayo ng secret, ng problema? Okay, gaano kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay. Hindi ka naman tinataga. Hindi po. O, gaano ka kadalas murahin? Ano po, sa pag may ano, Pag may, ginagawa ko. anong ginagawa mo? Nagano po ng mga paninda, naka-display po. Ano? Naka-display po. Sa? Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot. Pag ano po ng mga nakapaninda po, nag-ayos. Pag nag-ayos ka ng paninda, Opo. oho, tsaka namumura. Ang tindahan, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Opo. Ayun. With the permission of Senator Estrada, nalaman mo bang tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman tinaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sabay, Opo. anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasa Diyos mo na lang? Nalungkot po. Hindi mo tinanong ang nanay mo kung bakit nangyari yon. Hindi na po. Simulan ko yung tanong nung ikaw ay doon ka na, stay in, di ba? Opo. Itutuloy ito ni Senator Estrada. Stay in ka ron, doon ka natutulog, nakikita mo lagi si Manang LB. Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po kayo nasa school po minsan. Napasok ka. Opo. So, stay in ka, hinahayaan ka mag-aral. Opo. Ganun kalayo naman yung eskwelahan. Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-asawang Ruiz. Opo. Pwede ka bang samahan mo na ituro kung sino yung mag-asawang Ruiz sangayon sa iyong naaalala? Natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tumayo ka, lumapit ka, hahatid ka ng para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakaputi? Alin doon? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa. Kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa, sila yung pinasukan mo. Let the records reflect that Cheruel Drebato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit. Senator Estrada? Okay. Thank you, Mr. Chair. Jerwel, sinasabi mo nag-aral ka? Tapos, Opo. and at the same time, katrabaho ka? Opo. Ano oras ka nag-aaral? Ano oras pasok mo? Umaga po. Mula 3 po. hapon na yun Opo. Hindi, anong oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time, Minsan po walang pasok. ano po? Minsan walang pasok. Opo. Kadalasan, ilang beses sa isang linggo ka pumapasok sa eskwela? Isa lang po. Kasi po ako yung open high po ako eh. Open high. Anong sabi Open high? Yung parang study home Opo. study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon na lockdown. So 2017, sige, minom ka tubig. Sige, 2017, stay home ka. Study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sabit na assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na. Ganon, June. Hanggang Disyembre. Opo. Senator Estrada. Jerwel, magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinasweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasok na nanay mo, may usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo, kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo nung May 2, sabay kayo ng nanay mo na si Aling Melinda, pumasok
sa trabaho sa mag-asawang doon sa mag-asawang Ruiz, meron ba kayo usapan kung magkano tatanggapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Ganun din po sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo. Opo. So 4-5 ka rin. Stay Each, in. ha? Natuloy ba yung usapan ninyo? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo 2 hanggat pag-alis niyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. So, hindi ka rin bumabali. Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing Wala po. bilang sweldo Opo. at minor de edad ka pa noon. Opo. So, buti pa yung nanay mo nakakabali. Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang sa trabaho mo? Opo. Anong opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. Hindi, with the permission sa Estrada, hindi ka nagsumbong sa nanay mo, Nay, napasok ako, wala man lang akong pambaon. Usapan, may sweldo ako, ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog, Opo. lahat gamit ng paglalaba, sabon. Opo. Tapos sinahayaan ka makapasok. Pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Ulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi po. Hindi mo nakita kasi Opo. hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Anong oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Anong oras ka nagtatrabaho sa tindahan? Anong oras ka? Sa umaga po, kasama po sila sa tindahan. Tuwing napunta po sila ng tindahan. So, nakakasabay mo rin si Manang LB? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Ba't anong oras ba ang duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Pakiulit? Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manang LB, hindi mo nasaksihan, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siyang kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Ang marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. O, yung isa nating kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala kang ganon? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yon. Hindi po. Sa nanay mo, nabalitaan mo na lang pagkatapos yung tinaga siya. Opo. Ano masasabi mo sa katatayuan ni Manang LB nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Ito, nasa ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Nung una po siya maayos po yung kanyang mga katawan. Tsaka po yung buhok niya yung maikli. Yun lang po. So, nung nandun ka, wala rin naikwento sa'yo si Manang LB. Wala po. Eh, kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya? Noong pong nakita ko po sa TV. Nung nakita mo sa TV, nagulat ka, ba't nagkaganyan? Opo. Naawa ka. Opo. Sa Mamburao, wala na ho kayong naputol na yung komunikasyon nyo sa mag-asawang Ruiz? Hindi na kayo hinanap, walang pasabi na, o pabalikin ito yung mag-ina kasi maayos naman yung trabaho nila. Meron ba hong ganong pahabol? Wala po. So naputol na talaga. Naputol na po. Hanggang doon na lang po kami. Hindi naman kayo nakaisip hindi naman pumasok sa inyong isipan na pwede kayo mag-file ng kaso sa barangay kasi kapangyayari lang noong December 14, umalis kayo December 15, magpa-blatter sa barangay o sa kapulisan. Hindi pumasok ba sa isip niyo yun? Dahil siguro nag-usap na kayong mag-asawa. Hindi ko po sinabi sa asawa ko dahil ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. So
Ininda mo na lang yung sakit hanggang mawala na yung pasa siguro nung baliktad na gulok na tumama sa inyong braso. Pinasa-Diyos nyo na lang. Wala, hindi kayo hinabol ng mag-asawa. May nabalitaan ba kayo? Hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang LV na naiwan doon. Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa ho Mamburao, maliit lang ata yan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa ng hakbang. Ano kaya nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang LV na lagi namumura. Wala ba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ayos ang kanyang trabaho doon eh. Nyo ayos ang trabaho niya. Kasi yung sabi nyo nga, nakita nyo na nung una nyo sila nakita, nung Mayo 2017, ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat, kaya't nagulat ka na lang nung sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So, nawala na sa iyong ulirat si Manang LV. Nakalimutan mo na, naalala mo na lang nitong 2023 na mabalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo nakasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ko po na nakatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, 3 kaming babae, 3 ring lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukhaan kayo rito na nakakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan eh. Hindi nyo nakasabay itong mga ito. Hindi na po. So, 3 lalaki, 3 babae. Opo. Richard Rendon, yun. Bakit Yes, ka po. nakataklob na, may pangamba ka ba? Kaya ka nakataklob ng muka? O ano? Tiga saan ka ba? Sa barangay size din po. Tiga Mamburao din. Opo. Gusto mo ba na hanggang matapos itong hearing na ito, nakataklob ba kayo, merong kampiring? Kung pwede po sana. Tagalog na Tagalog tayo dahil Yes. may pinangangambahan ka ba na posibleng mangyari sa iyo? Opo, meron po. Kilala ka naman, ikaw na, nandyan yung pangalan mo, nanumpa ka, meron ka sinumpaang salaysay, nakikita ka sa telebisyon ngayon. Opo. So, gusto mo, ganyan, naririnig ka naman namin, naintindihan ka namin. Pakilala mo nga sa committee ito, yung sarili, ikaw ay nagtrabaho din? Hindi po. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon po wala po akong trabaho. Dati, saan ka? Ang sa iyong sinumpang salaysay, ikaw ay garbage collector, konektado ka sa munisipyo ng Mamburao. Opo, ako po. So, hindi ka na konektado sa Mamburao. Ngayon po wala na. Kailan ka pa naalis doon? At parang 2022 po yata yun. 2020, nung COVID. 22 po. Nung COVID. COVID. 22. 22 po. 2022. So, hindi ka regular. Hindi po, Hindi casual. ka regular. Casual ka. Yes po. So, ang trabaho mo bilang casual sa, anong tawag doon sa opisina nyo? GSO? Solid waste po eh, sa ano. Solid waste. Meron din kayong materials recovery. Ano ninyo natatandaan patungkol dito kay LB Vergara, Richard? Nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasa na po siya, may mga sugat po, mga gas-gas. Kailan mo siya nakita? Una? September po yun, September 15 po. 18 taon? po yata, 18. 2020 po. 2020. COVID na ito. COVID po yan. Opo, COVID na ito. Naghahakot kayo ng basura noon kahit COVID. Opo naka-face mask lang kami, face shield. Naka-face mask. Dito maituturo mo ba dito kung sino si Manang LB? Opo, siya po. Alin doon? Yung Ang dami. pong bulag. Alin doon? Medyo tumayo ka para mamustra mo na maigi. Lapitan mo kung gusto Siya mo. po. Baka maituro mo si Direktor sa tumba. Ituro mo kung sinong siya. Let the records reflect that Paul Pinto just pointed to Manang LB Vergara. So, nung una mo nakita si LB Vergara, sa anong pagkakataon? Nung humahakot po kami, Ng basura? opo, Sa palengke o sa tapat ng bahay? sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan nasa tapat ng Palengke po. palengke. Opo. So, humahakot kayo ng basura, nakita mo si Manang LB, nagdadala ng basura o Opo, naghihila po. naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po yung hinihila niya, tapos Nilagay mo sa truck. nilagay ko na sa truck. So ano ang kakaibang nangyari noong araw na yon?
Lagi lang po siya nakayuko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya, may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulag. Ah, mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi Medyo madungis po. madungis. Eh, siyempre, may mga bitbit na basura. Opo. Anong oras yon? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung basura, binitbit niya o hila-hila lang? Hila lang po. Hindi Hila. hila. Binigay sa'yo. Kinuha ko po. Kinuha mo. Pagkakuha mo, ikakarga mo sa truck. Opo. Ano yun? May basurahan na. Kasi may basurahan yan o nakalagay sa garbage. Sa ano po, Bag. sa sako po. Sa Sako po sako. na sibuyas. So, basurang pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Yung mga natuyo, yung mga Medyo mga nabubulok na po. nabubulok na. So, anong kakaiba doon? May taga, may sugat, ganun ba? Yung pong mga sugat lang, Saan? gas-gas sa katawan po, sa braso. Hindi sa mukha po, medyo may gas-gas po siya sa ganito. May dugo o tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi ko ka pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari. Opo, Basta tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na, ano nga nasa isip mo noon? ang akala ko po, Dadapa? nag-drive lang siya ng lasing tapos Nagdana, nagsimplang. pakilat? Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing Nag-drive ng ano? ng motor po. Motor. Tapos nagsimplang. Yun po ang nasa Sa isip. semplang. Opo. Meron bang kasunod na pagkakataon, nakita mo ulit si Manang LB? Ano sumunod na hakot na po? Kailan nyo? Kinabukasan? Sumunod na linggo? Ilang beses Ah, ba kayo next maghakot doon? Sa loob na isang linggo? Bali, 1 beses lang po eh. Pero Isang pag, linggo? opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahakot na rin po namin yung mga gulay na ano. Galing Truck paling- na yung gamit galing niyo palengke. o elf na maliit? Ano, truck po? Truck. Oh. yeah po. Nakita mo siya sunod na linggo. Anong itsura naman niya? Ay, may bago po siyang mga sugat na medyo may dugo. May ano siya? May bago pong sugat Okay. na medyo Yung may dating dugo. sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. Di ba yung sugat nagkakaroon ng ano to, langib bang tawag Opo, doon? langib. May mga Natutuklap yon. Opo. So, ibang tama naman ito. Medyo iba po yung panibagong sugat niya na nakita ko. Nagtaka ka. Doon na po ako nagtaka. Kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya Anong tanong mo? kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa'yo? Medyo matagal pa po bago siya sumagot eh. Pero sumagot. Sumagot po. Anong sagot sa'yo? Binubugbog po siya doon. Nino raw. Hindi ko na po tinanong kung sino po yung nambubugbog. Mr. Chair, if I Senator may. Estrada. Pumunta ka ba rito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV? Opo, kasi kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi ano ko lang yung tanong. Opo, tama ba yan? Inulit ko ulit ang gusto niya pero hindi na siya nakasagot. Na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuhan ng babae. Paano ka sinaway? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy mo ba kung sino ang sumaway sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yon. Okay, batay sa salaysay mo, no, sa sinumpang salaysay mo, may dumating na 3 lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apo. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya-maya ay nilapitan nila ako ng 3. 3 lalaki ang lumapit sa'yo? Apo, 3. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila, ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik, pero sinagot ko ng bakit po sabi ng babae binugbog niyo raw siya. Tama ba yun? Apo. Sa tingin mo hindi yung lalaking amo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede mo Kasama po identify? doon sa 3. Asawa niya? Ano nagsabi? Yung pong lalaki.
Kasama po doon sa tatlong sumaway po sa akin. So, pwede ka tumayo at ituro mo kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. O sige, bumalik ka na. The committee secretary is directed to note the same description being made by Okay, Mr. tapos, Paolo, Richard Pinto. tapos Richard, sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburahin ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal nyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba, magaling ka pala magsalita, burahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apo. Pero Binura bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang Hindi, binura mo? pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. Okay, so, isa itong amo niya doon sa tatlong lalaki, no, na in-identify mo. Apo. Sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadalhin ka sa pulis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Apo, yung dalawa pong tauhan niya, gusto niya na po ako ipabitbit doon eh. Ano? Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Gusto ka niyang dalhin sa police Opo, station. kasi bawal ito daw si po Pablo eh. Ruiz. Apo. Mr. Pablo Ruiz. Tinakot mo ba? Yes, sir. Yes, sir. Or, pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tahinga ko. Totoo bang nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, linapitan At ko po siya. Oh. Gawa na po nung Pwede sa ba tanggalin pagpicture yung niya face po mask sa pagpicture na po sa tindahan kasi nadala kami kasi nung 2014 gawa nung may nagpipicture sa amin ay na-hold up po kami ay kaya na-hold up po kami po kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya baka kung ano-ano na naman po yon. Mura yung kinuha niya litrato ni Manang LV dahil sinabi mo raw na matagal na si Aling LV sa inyo dahil yung kasalanan ni LV naglalagay raw siya ng buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura. Wala man po, di ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ayos po. Pinapabubura ko po talaga po yun. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinabura ko po yun, yung picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Sino yung dalawa? May Wala pulis- po, ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po, nandun ko, naabutan sila po sa gymnasium. Ano? Sa gym po, naabutan po. Sa gym. Opo. Paano mo naman nalaman na nakunan niya ng litrato si Aling LV? Eh, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nakilala? Opo. Ha? Yun lang po, Itong minsan lang po. Itong si Richard. Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinuntahan ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na pinicturan yung tindahan.
Kasi nadala kasi I'd like kami po to- yung before nangyari you sa amin proceed, po nung I'd like to nakaraang... recognize the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba yun, Richard, na pinabubura niya dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang ma-hold up doon sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya, si Nanay LB po ang pinicturean ko. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV? Opo. Oh. Ginong Pablo. Hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na nakaharap sa Nakita ko yung nagpipicture picture, po. wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Panay yung pasa ni LV yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? Na may tangkang hold up sa'yo. Hindi naman tindahan yung kinunan niyang litrato. Your Honor, yung nakita na sa picture, tabi tindahan namin po. Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LB po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba ano dyan? Pakita? At paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Yes, Your Honor, di ko po. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm na not lang asking po. you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basuran. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila nag-standby? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po, nag-i-standby po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please... Ayan, yung litrato. Nasaan ang tindahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung banban po. Tindahan na Kita po yung yan. tindahan? Opo. Nakikita. Nasaan tindahan? Wala akong nakikita yung tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture na yan, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos doon sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Ano yung sinasabi mong tindahan? Your Honor, kasi yung tabi ng ban, dito lang banda po yung tindahan. Kaya Nakikita siguro, po. kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para't pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Tama? Hindi po, Your Honor. Bakit there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken? Sinungaling ka eh. Sigot. Hindi po, Your Honor. Anong hindi? Kaya mo, ang opinion ko, siguro, I think my colleagues here will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil, at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayaw nyo mapahiya. Tama? Hindi po, Your Honor. Ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo.
Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi, Your Honor, na na-hold up Oh. na kami. Walang tindahan dyan. Ang kino-close up yung mga galos sa braso ni Manang LV. Indulgence of Senator Estrada, yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaking yun, no? Yung ba yun? Sa inyo ba yun? Ano yun, nasa likod na yun? Yung ba, sa likod, yes or no lang? Palengke po yun, Your Ah, Honor. so Dito po sa amin, Ah, Your Honor. Dito So, yung nasa likuran, hindi nyo tindahan nyo. Wala rin kayong pwesto roon. wala po, Your Honor. Ayun, Dito lang po yan, okay. katabi mismo na in Your Honor. Diyan siya kasi nagpipicture, nakaharap sa aming tindahan, Your Honor, dito banda. So, ang sagot sa tanong kay Senator Estrada, ang pinicturan, hindi yung tindahan kung hindi yung galos. Yung ba ang ginawa mo, Richard? Paul? Yes po, opo. Ayun. If Senator Estrada will... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang Kasi- intensyon mo lang kunan yung galos. Tama. Yung sugat ni Aling LV sa braso. Opo, yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ko, Senator Estrada. Yung ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Iba pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong pahinante? Di ko na po matandaan kung ilan Hindi, po kami. pag lumalakad yung truck, nakuha ng basura, ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na humakot po kami ng basura, marami po kami. Kasi marami. bali 3 truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo. Ilan kayo? Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, 2 pahinante, isang driver. 4 po, kung minsan po 5. Kasi yung 3, yun ang kukuha ng basura. Yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon. Opo. Siya yung mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, alam po nila na ano May na kinunang kang litrato na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Kaya ko kinuna. Pero pinadelete nung amo, nung 3 lalaki. Naikwento mo yon? hindi po. Hindi mo na naikwento. Opo, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nagbe-break kayo, nagme-merienda kayo, nagkakape kayo, pagdating sa MRF. So, nakunan ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwentohan kang ganon? Wala po, pero alam Wala. po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay LB po. So, alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato. Para makita yung sugat. Hindi po, hindi rin po. Ayun. So, wala silang tanong, bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Walang tanong ganon. Wala pong ganun. Mr. Chair? Senator Richard, Estrada and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunan yung sugat o galos ni Aling LV? Naawa lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa ganito ang kanyang kondisyon nung kinunan mo ng picture. Hindi pa po. Hindi pa siya Hindi pa bulag. po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na. Sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Opo. Parang nagsipla nga po sa sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang Naawa kaya lang mo po. kinuha ng litrato. Alright. Pablo Ruiz, Estrada, you can continue. sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi Hindi po. mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po, yung nakakulay blue po, hindi ko po kilala po yan. Sige. Kasamahan sa trabaho yon? Di ba Hindi po. marami kayo, sabi Hindi. mo sa truck? Hindi po. Yan po yung sumaway sa akin. Yun ang sumaway. Opo. So, empleyado yan ni Mr. Ruiz o ng tindahan. So, empleyado Siguro mo. po. Kung isa siya sumuway I-close up mo nga, pwede ba i-zoom? Tingnan mo. Hindi ko ka talaga kilala, Your Honor. Ha? Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sa sumuway sa'yo. Opo. Sumuway sa'yo the same day, kaya naalala mo dahil naka-blue na t-shirt? Opo, yan po. Kasama din po siya sa sa munisipyo. Sinungaling talaga ito.
Sa pagsaway po. Ano, Ginoong Pablo? Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Mabuti. O, ito nakabuo. Your Honor, parang hindi ko na makilala, Your Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala po, Your Honor. Tumutulong kay Aling Ay, hindi na makikita ni Aling LB to. Tumutulong kay Aling LB to, yo. Di ibig sabihin tauhan mo. Your Honor, talaga hindi ko matandaan. Ang pangalan mong tunay ay Paulo Custodio Tuling, alias Pau Pau. Ikaw ay naninirahan sa Mamburao, Mindoro Occidental. Paki-on ang mic. Tama po ba yun? Tama po. Pwede bang malaman kung kailan mo unang na-encounter ito si Aling LB at ano ang itsura niya nung una mo siya na-encounter? Nung pagpasok ko po dun sa bilang trabahador po ni Ate Franz po. Trabahador ka, pero akala ko ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo o Hindi- sa NEDA, Hindi po sir. sa PSA. Kasalukuyang nagtatrabaho pa lang po ako sa PSA po. So namasukan ka rin kina ma'am sa mag-asawang Ruiz Opo sir. bilang Bilang pong assistant lang po. assistant. Gano'ng katagal ka nagtrabaho doon? Hindi po sir. 2 weeks lang po ako nagtrabaho. doon, 2 sir. weeks lang. So nasaksihan mo ba kung paano minaltrato si Aling LB? Opo sir. Ayun. Yun ang siguro itutuloy ng mga katanungan ni Senator Tulfo kung sinasaktan, minumura, nakita ng iyong dalawang mata at kung ano naman ang iyong naging reaksyon. Thank you. Opo. Thank you, Mr. Chair. Senator Tulfo, you have the floor. Yes, Mr. Pau Pau, Yes isa po. po kayo nakasaksi na sinasaktan nitong dalawa si Manang LV. Opo. Okay. Pasensya na, late ako. I wasn't informed on time na magkakaroon ng hearing today. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LV? Actually po Senator Rapi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then, nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, dun Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuhugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate LB at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yung sinuntok po si Ate LB. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar ng bahay? Sa Doon tindahan? din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok niya sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LB ang mga gamit po nila.
Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung ano po, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi sa inyong Hindi palagay? po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LB ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. na mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa maalala mo. Madalas pong masaktan si Ate LB po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, more Nasa than 10? more than 5 po siya, sir. More than 5. Yes. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sikmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa Permission, kanya. Senator Tulfo. Kanina mo pa binabanggit yung France. Sino ba yung France? Pwede ba ituro dito? Yes po, Pwede Your mo Honor. lapitan, ituro, ma-identify mo. Samahan ka ng USAA. Tumayo Yes ka. po, yes po. Tumayo ka. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung may tuturo mo. Anong kulay ang suot? Let the secretariat capture that pointing demonstration by Mr. Pau Pau, and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mrs. Ruiz as the alleged culprit in all the violent acts committed against Manang LB. Makupo ka na. Senator Tulfo, you can resume. Salamat, Mr. Pau Pau. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LB, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate Franz, Opo. aka Ate Franz, or actually Franz naman talang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte, kwadrado yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Doon, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa Tama. takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. So, bukod kay Manang LV, meron pa ba sa inyo ang sinasaktan? Wala naman po, Your Honor. Okay. Sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit si Manang LV ang paborito niyang gawing punching bag? Senator Tulfo, if I may interject. Sa iyong sinumpaang salaysay, sinabi mo, dinuduro ka niya at minumura. Opo. Sinakta ka ba? Hindi po. Pero minura ka. Minura niya po ako. Bakit ka minura? Yung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos, sa glitan lang po umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo. Sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka. Tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit sabi na, niya sa pakiulit. Sabi niya. Umupo, Sabi niya po sa napagod akin. ka na, nangangalay ka na, Opo. dahil na maghapo ka nakatayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman.
Mukha magtrabaho ka, yung po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po sir, bigla na lang po ako tumayo at nag-assist na lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit Opo. yon. Opo, Your Honor. Na, ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ho ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po, kasi po sobra pong tapang talaga ni Ate Naulit Franz. ba yon? Naulit po yun sa amin sir pag kami pong magkatrabaho, Ikaw sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun sir. Ano na naman namura insidente? Po. Yung pong umuwi na po, yung may ano po, may nasira po akong repolyo. Iwa sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Popov. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin. Nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yun dati. Tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Kaya po gayon. Okay, sinabi niya nagdakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba? Hindi. Ang sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LB. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw sa LV, pinabarangay niya ba? Yun po ang hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000. During the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi Yung po nung- pagmamalupit? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LB na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po madungis siya. May mga pasa din po. Madungis. Opo. Describe madungis. Paano madungis? Yung, alimbawa po yung hindi na po nakakaligo yung tao isang linggo. Sobra po para pong may mga patay na siyang libag, tas mga pasa-pasa pa po. At Sugat-sugat. araw-araw, madungis si Manang LB, nakikita ni Mrs. Ruiz, nakikita ni Mr. Ruiz. Yes po. At wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Yes po. Hindi na sinasabihan, Manang LB, ano nangyari sa'yo? Ba't marumi ka? O madungis in your own word. Ba't madungis ka? Anong nangyari? Walang ganong klaseng pagtatanong mula sa kanila? Wala po. So, ibig sabihin, kinukonsinti nila, alam nila na marumi siya, and yet, okay lang sa kanila. Parang gano'n na po. Hindi sila tataka bakit ka madungis. So, parang, okay sa kanila madungis ka kasi kami may kagagawan kung bakit ka madungis. Parang ganon siguro. Para pong kayo na pong nangyari. Kasi, syempre, kung concern sila at wala silang kinalaman sa pagiging madungis niya, syempre sabihin nila, ba't ka madungis? Maligo ka nga, magbihis ka nga. Ayaw namin ng madungis na bahay na ito. Pero nakita nila madungis siya, pinabayaan lang nila para bagang alam na nila at kasama sila Opo. doon sa dahilan kung bakit siya madungis. Opo. Tama. Kailan mo nadatnan na si Manang LV ay hindi na nakakita? Nung start ko po doon ay hindi ko po matandaan ng saktong date po ng pagtatrabaho ko doon. Pero February 2022 po, 2020, nag-start po ako ng trabaho doon. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LB na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulag na, ganun po yung... Okay. So bukod sa madungis, nakita mo maraming sugat at saka meron na puti na isang mata. Yes po. Again, nakita nilang dalawa ito mag-asawa and yet wala silang reaksyon. Ibig sabihin, hindi nila tinanong si Manang LB, Manang LB, ano bang nangyari sa mukha mo? Saan ba yung mga sugat halimbawa? Sa may liig po, sa braso. Okay. Visible ba yung mga sugat? Opo, visible po siya, nakikita po talaga. Good. So ngayon, nung makita nila, bukod sa madungis, nakita nila yung mga sugat niya sa diig, saan pa?
Sa braso po. Sa braso. Sa mga paa. paa, and yet, hindi nila sinita, ano nangyari sa sugat mo? Walang ganon. Wala pong ganun, Your Honor. Kahit man lang sabihin, sinaktan ka ba ng mga kasama mo, nadulas ka ba, natumba ka ba, kinamlot ka ba ng pusa, walang ganon tanong. Basta Wala po. dead ma lang, ika nga. Wala po. Okay. Opo, ganun po. And then, nakita nila na puti na yung mata, something strong, nung pumasok si Manang LB, okay pa yung mata niya, ngayon pumuti na yung mata, wala pa rin silang concern. Wala po. At wala kang narinig na offer mula sa kanila na, Manang LV, pagamot ka namin. Wala po. Wala. Opo. So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, syempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na ganon yung estado, kaawa-awa? Sa pagkakaintindi ko po, si Ate Franz po ay gumaganti kay Ate LB po. Gawa po daw doon sa ninakon po na pera. Okay. So, ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LB ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista po. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. At kasama na rin itong si Mr. Ruiz. Sa pagtatrabaho ko po doon ng 2 linggo po, ay hindi ko po nakitang nanakit po si Kuya po. Pero alam ni Mr. Ruiz na itong kanyang misis ay nananakit. Alam po. Alam niya na itong misis niya ay sadista. Alam niya po. At alam niya na yung misis niya ay nanununtok, naguuntog ng ulo. Alam niya po yun. At alam niya kung bakit maraming sugat si Manang LV. Opo, alam niya po yun. Kasi Eh, po asawa niya po yun. Kasi asawa niya. Opo. On top of that, nakikita rin niya. Opo. And yet, wala siyang ginagawa. Opo. Sa palagay mo, bakit? Hindi ko po maalaman dahilan, pero baka po dahil po dun sa sinasabi po nung mga kasamahan namin at sinasabi din po ni Ate Franz na nagnakaw si Ate LB. Kaya po gayon. Ni minsan, wala kang narinig, kayong narinig na inaawat nitong si Mr. Ruiz, si Mrs. Ruiz na tama na yan. Wag mo nang saktan o pabayaan mo na yan. Walang ganon. Minsan po umaawat po si Kuya po pagka sobra na po yung pananakit ni Ate Franz. Pag sobra na. Kailan mo nakita yung insidente na inaawat niya si Mrs. dahil sobra ng pananakit? Doon po yun sa pangalawang, sa after 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili. Doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LB tapos Paano ulit? nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po, yung nagdidikdik po ng sili yung isa ko pong kasamahan, tapos po yun ay kinuha po ni Ate Franz at galit na galit po siya kay Ate LB. Tapos doon po siya inaawat po ni Kuya po. Sabi po, Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat ay nalagyan na po si Ate LB. Nalagyan na saan? Baka po, hindi ko po siya nakita mismo kasi po after noon, mga ilang minuto po ay nagpaalam po ako kay Ate Franz na ako iihi po sa CR. Nakita ko po na doon si Ate LB po ay naghuhugas na doon ng kanya pong bibig. So, okay, nahugas may big. And then doon, inawat na nitong si Mr. Ruiz. Opo, Anong klase pag-awat ang ginawa niya? sumigaw po si Kuya po na tama na yan. Tama na. Tulfo, if I may interject, yung pagdidikdik ng sili, dinikdik yung sili dahil isusubo o talagang nagdidikdik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po, ano, sabi talagang po. para kay Manang LB talaga yon. Opo. Inutusan Para daw po- idikdik para isubo. Para daw po magtanda si Ate LB. Natatandaan mo yung pangalan ng nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po 2 linggo lang po ako doon, hindi rin po ako Siling pula? Opo, Labuyo? ganun po. Salamat sa Sen. You have the witness. So, Mr. Ruiz, in fairness to you, umawat ka rin pala. Okay. Bakit ka umawat? Naawa ka ba kay Manang LB o nakita mo labis-labis na ginagawa ni Manang LB? Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala man po ako nakita na nag-aaway.
Hindi, yung sili na nilagay ni ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LV, kaya umawat ka. In fairness, umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Wala ka talaga nakita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. So anyway, meron pa bang ibang insidente na umawat ito si Mr. Ruiz dahil nakita niya labis-labis na ginagawang pananakit kay Manang LV? Wala na po, Your Honor. Yun lang. Apo. Now, yung pag-utos ni Manang pag-utos ni Mrs. Ruiz kay Manang ay doon sa kung sino may inutosan magdikdik ng sili para ilagay saan nilagay? Sa bibig, sa muka ni Manang LV? Sa bibig po. Sa bibig. Nung inilagay sa bibig ni Manang LV yung dinikdik na sili, ano naging reaksyon ni Manang LV? Umiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Nandito ba yung yung pinagdikdik ng sili? Wala. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mawala kayo ng trabaho, bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho nun, pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Meron po silang Stay in pera. po kayo lahat. Opo, stay in po ako doon. Okay. Yeah, naintindihan ko po yun. Kapit sa patalim ang tawag nga doon. Siyempre, ayaw nyo mawalan trabaho dahil kapag kayo pumalag, kayo sasaktan. Magkano ba ang pasahod sa inyo? Pasahod po dun sa akin, 150 lang po a day. 150 a day? Opo. Magkano ba yung 150 a day? Pag-compute nyo nga. 4-5 a month? Yes po. Lahat kayo? Hindi ko po alam dun sa iba, pero sa akin po, yun po ang sabi 150 a day. Paano yung swelduhan nyo? Ang sabi po sa akin, pwede ka daw po kunin ng quincenas at pwede rin po kunin ng Okay. isang May benefits? Wala. Wala po. Walang PhilHealth, SSS, Wala po. pag-ibig? Biodata lang po. Ano? Biodata lang po yung hiningi. So yung 4,000, magkano? 4,500, nakukuha mo ng buo yun? Hindi po ako sumahod sa kanya eh. Hindi ka sumahod? Opo. Ilang buwan ka nag-work doon? Wala po akong buwan nag-work doon. 2 weeks lang po ako, Your Honor. Ba't ka napaalis? Hindi ka tumagal? Hindi, baka po, natakot po ako agad, Your Honor, baka ako po yung saktan din, matulad po kay Ate LG. Baka ikaw ang susunod? Opo, ganun po, kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali, palagi po nagmumura, kahit po, ipapahiya ka po niya sa mga customer po. Sa harap ng customer, so Opo. nangyari na yun. So, ano yung punto, saan punto yung sinabi mo, ayoko na, tama na, alis na ako rito, lalayas na ako rito. Saan punto yun? Noong time po nun, chinarge niya po ako ng malaki. Inano? Na-charge po ako ng malaki. Ano niya po ako nun, inutusan niya po akong maggayat po ng buto po ng baka, gamit po ang lagaring bakal. Ang sabi ko po sa Ano kanya, na, buto po ng baka. buto ng baka? Opo. Anong Ang pinapagawa? gamit po ay lagaring bakal. Ang sabi ko po sa kanya, ate, hindi to kaya po ng lagaring bakal. Dapat daw, hindi po ito mapapantay ng ayos. Sabi po sa akin, Bakit pinapalagari sa yung buto ng baka? ay may order daw po yung customer. Okay. Sabi po sa akin ni ate, wag na daw po ako magreklamo, tapos po namura pa ako. Hindi na po ako nagreklamo, tapos po, hindi ko po nagayat po ng ayos yung buto ng baka kasi po, matigas po talaga yun. Hindi po talaga kayang gayatin po ng lagaring bakal. So yung meaning to say po, yung nagayat ko po ay hindi po pantay-pantay. So, ibig sabihin, sa konting pagkakamali, nakakatikim kayo ng either pananakit, mura, sigaw, pamamahiya. Yes po. So, yun yung point na umayaw ka na. Yes po, Your Honor. Bukod sa iyo, meron din bang nagsunuran na ganun din ang ginawa, umayaw dahil napakasama ng ugali, napakawalang hiyang ugali itong si Mrs. Ruiz? Marami na pong umalis sa kanya po. Lagi po naalis na Mga ilan? trabahador. Para pong pag hindi po ako nagkakamali, mga 1 month lang, 2 weeks, ganun na Mga lang ilan? po, naalis din po. Si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan.
Senator Tulfo. Narinig mo yun, alias Pau Pau? Hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Tao po ako, sir, pero Okay, tao ka, nagtrabaho oo. po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita hindi raw nakita kahit anino mo doon. Hindi niya po kasi talaga ako maalala, sir. Gawa po ng, ng 2 weeks lang talaga ako doon. So, Okay. kinalimutan po talaga. Sige. At ayun nga po mga kabarangay, natunghayan natin ang pagsasalaysay ng mga bagong testigo kaugnay sa pang-aabuso di umano ng mag-asawang Pablo at Franz Ruiz ng kasambahay nilang si Aling LV Vergara. At mariing naman itinanggi ng mag-asawang mga akusasyon ng mga testigo at lalo na itong si alias Pau Pau na ayon kay Madam Franz Ruiz ay hindi niya umano ito naging trabahador o tindero doon sa kanilang negosyo sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ngunit medyo mabigat po ang mga salaysay nitong mga bagong testigo, lalo na doon sa testigo na dating garbage collector ng kanilang bayan sa Mamburao na si Richard Rendon, na kung saan ito ang unang nagmalasakit kay Aling LV Vergara matapos na lumabas si Aling LV para magtapon ng basura. At napansin nga ng garbage collector na si Richard Rendon ang mga sugat ni Aling LV at sa pangalawang pagkakataon nang magkolekta muli ng basura sa pwesto ng pinagtatrabahuan ni LV Vergara ay nakita niya itong si Aling LV na may mga bagong sugat at doon ay tinanong niya si Aling LV kung bakit may mga sugat ito at nabanggit nga ni Aling LV sa garbage collector na minamaltrato daw siya di umano sa kanyang trabaho. Kaya pinikturan ng garbage collector itong si Aling LV at nang malaman ni Pablo Ruiz na may kumuha ng litrato kay Aling LV ay nagalit ito at agad na hinanap ang garbage collector at pilit ipinabura ang nasabing mga litrato. Subalit, taliwa sa kaalaman ni Pablo Ruiz ay bago pa man mabura ay naipasa na ito ni Richard Rendon sa group chat sa messenger ng kanilang mga kaibigan. At of course, itinanggi muli ito ng mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. So ayon mga kabarangay, kayo na ang umusga kung sino ang nagsasabi dito ng totoo. At ito ang yung Chip Tanod, roronda at magbabantay sa mga latest na kaganapan sa ating lipunan. Huwag niyo pong kalimutan ang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panunood.